Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinyon at reaksyon sa mga mainit na usaping pangpolitika sa ating bansa. No? Pag-usapan natin mga kababayan, ito pong si Malayang Party List Dilima, meron pong sinasuggest na. Mukhang naiinip na po siya mga kababayan, ha? Kasi meron na po siyang sinasabi na dapat, oy, wag niyo nang patagalin 'yan. Ha? Naiinip na ako Ha? O ano po yung gusto niyang ipagawa? Okay? At ganun din po si former Speaker Representative Martin Romualdez ay mahaharap po sa investigasyon. Sino po ang mag-iimbestiga sa kanya? Wala pong pakialam daw, sabi ng investigating body na ito mga kababayan, ha? So shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So unahin natin mga kababayan si Malayang Dilima Party List Representative Leila Dilima. Si Manang Leila ninyo ay naiinip na po. Nawawalan na po siya ng pasensya kasi tama nga naman maski na ako. Bakit pinatatagal nyo pa? Ha? Acting ombudsman lang yung nakatalaga dyan. Bakit pinatatagal nyo pa na lagyan ng tamang tao yung ombudsman? Wala na si Martires nung July 27. Dalawang buwan na. Wala pa rin kayong natatalaga dyan. Bumabagal ang pagsuri sa mga pagproseso ng mga naka-pending cases. Maglagay na kayo ng tamang tao dyan. Yung hindi kakampihan ng Duterte, yung hindi kakampihan ng Marcos o anumang administrasyon. Walang kakampihan. Dapat nga yung ombudsman na yan, apolitical yan Di po ba? Dapat hindi yan nakakakita ng mane. Kala nyo naman finger heart mane. Ito po yung sign language ng mga magnanakaw. Yan Gumaganon po tayo, may karugtong po yon. Kayo masyado kayong malisyoso Okay, ano po ang sabi ni Representative Dilima, ang lola ninyo, politiko? Wag na patagalin. New ombudsman needed ASAP amid flood control scandal. Ayan sabi ni Dilima. House Deputy Minority Leader and mamamayang Liberal Party List Representative Dilima urged the speedy appointment of the next ombudsman, which was remained pending since former ombudsman Martires retired on July 27. Dilima underscored the importance of the appointment amid the massive corruption issues in connection with anomalous flood control projects. Quote, in light of massive issues of corruption our country faces today, there is an urgent need for the appointment of the regular ombudsman as the agency will certainly receive many complaints and recommendations from the ICI. Correct. Tama naman. Sino dapat ilagay? Si Boying? Tingnan natin. Baka mamaya may affiliation yan sa mga Duterte. Baka drama lang ni Amy Marcos yung hindi dapat si Boying. Yan po ang plano ng Malacanang. Yan po yung kanilang plan C. Malay nyo. Laro lang nila yan. Kaya hindi po ako kampante kay Boying Rimulya na maging ombudsman. Wala po tayong mapipili. Majority of the applicants are Duterte minions, mga kababayan. Protektahan lang nila si Sara Duterte. Sa lawak ng sabwatan at sa dami ng sangkot ng mga mambabatas at opisyal ng gobyerno sa manumalyang flood control projects, kailangan na ng isang regular na ombudsman na tunay ng makakatutok at tutugon sa mga reklamong lalapag sa kanilang tanggapan. Dilima said that as the Independent Commission for Infrastructure investigation progresses, it is expected to recommend additional complaints to the Office of Ombudsman. Quote, with other corruption cases, this will certainly keep their office busy, underscoring the urgent need for an ombudsman to lead the process. Teka muna, bago yan, unahin nyo muna yung complaint
ni Representative Joel Chua against Tokmol Sara Duterte. Yun muna ang unahin. Tapos isunod yan, ha? Bigyan natin ng 90 days yung ombudsman. I-open nyo, o kung sino man yung mapipiling ombudsman, reviewin nyo na kagad yung complaint, ha? Kay Sara Duterte, followed by that, and then followed by yung mga nahuhuli sila. Roque, ha? She also pressed the Office of Ombudsman to address the unnecessary and unfortunate dismissal of cases due to inordinate delays in fulfilling its mandate. Correct. Tama. As the country's tanod bayan, the Ombudsman should champion the government's anti-corruption efforts. It must be swift, serious, and fair in filing solid cases against erring public officials who plunder the nation's wealth. Hindi na dapat tinitenga ng matagal ang pagtatalaga ng bagong ombudsman para tuloy-tuloy nang makausad ang mga kaso, mapanagot ang dapat mapanagot at makamit ng taong bayan ng hustisya. Correct. Ang galing magsalita ni De Lima. Sana ganyan ka rin nung panahon ni Panot, ano? Di ba? O tama naman siya. Maglagay na kayo dyan, oy JBC. Pronto. Okay. Pero dapat unahin yung sinampang complaint ni Representative Joel Chua ng TRICOM dati. Nagpansampa na po sila dyan eh. Okay? So yan po. Ha? Naiinip na po si Lola Leila de Lima. Huwag na nyo nang patagalin. So please lang, huwag nyo nang patagalin. Baka lalo pang magalit ang taong bayan sa inyo. Ha? Pangulong Marcos, wag mo nang patagalin yan, pwede ba? O now, pasok naman tayo dito, ha? Kay Representative Martin Romualdez. Wala na pong sinisino-sino dito. Sabi po ng DOJ, no cover up. Remulla says Martin Romualdez to be investigated over alleged flood control kickback. So ayan na po inaantay ninyo. Marcoleta, ito na inaantay mo. At sinabi na rin na po ni Pampilo Lacson, inimbitahan na nila si Martin at Elizalde. Now, depende na po sa dalawang yan kung a-attend sila. Remember, may interparliamentary courtesy. Ha? Itong dalawang kapulungan na ito. Yan na po yung wish ni Marcoleta. O, natupad na yung wish mo. Huwag mo nang asahang a-attend yung dalawa na yan. Kasi sinabi mo na rin man, o bigyan lang natin sila, imbitahan natin. Depende kung a-attend sila o hindi. O, yan. O, huwag ka nang magre-reklamo. Baka meron ka na namang sasabing patutsada kay Ping Lacson. Lahat na lang ng gusto mo na pagbibigyan ka, ikaw matanda ka. Ha? O, eto po. Leyte 1st District Representative Martin Romualdez will be investigated po over allegation that he received kickbacks from anomalous flood control projects. Ayan po ang sabi ni DOJ Secretary Remulla. He said the probe is impartial, beyond personal or political ties, citing the importance of accountability in protecting public interest. Kasama siya talaga na tinitingnan natin talaga na mayroong pinanagutan dito. O, yan ang sabi ng DOJ, ha? Walang sinino. Remulla assured that no one will be spared from the investigation into the flood control anomalies. Wala ho kami sisinuhin dito. Ano to para sa bansa lahat ito. Wala ho personalan dito. It's beyond friendship. It's beyond school ties or fraternity ties. Tama. It's beyond that already, sabi ni Remulla. Okay? The Secretary reminded yung bansa natin nakataya rito. Hindi natin pwede pabayaan ito. Correct. The DOJ chief reminded that it was Romualdez when he was still House Speaker who resigned Elizalde to the House Committee on Person where budget insertions happened for anomalous project. Wala tayong pagtatakpan. Wala tayong tatago dito. Tama yan. I agree. Walang political ties, walang kaibigan, walang fraternity, brotherhood, sisters, ganyan. Ano man. Para po ito sa taong bayan. It's about time. No, ngayon, ano po ang sabi dyan ni Martin Romualdez? Okay lang. Sasagot ako dyan. Ha? Wala pong tinatago si Martin. Sabi niya, sasagutin ko lahat yan. Wala akong ninakaw. O yan, patunayan mo yan. Tama naman yung sinabi mo. Ngayon, maglabas ka ng ebidensya. Hindi tulad ni Escudero na walang mailabas na ebidensya. Lahat po sila dyan, papatawag yan. Pinailan na nga rin ng mga kaso itong mga sila Jinggoy, si Villanueva, si Escudero at si Ko. Ha? Yan. Lahat sila magpapaliwanag. Ngayon kung may solid kayong evidences, present it to the investigating body. Patunayan nyo na kayo ay inosente. So far ngayon, inosente lahat kayo. Inosente lahat kayo. Presume innocent until proven in the court of law. Yan po yung tama dyan.
dumaan kayo sa tamang proseso. Tama, mali. O yan ha, fair na yan. Kayong mga Duterte Minions, kayong mga aso. O di ba? Hindi tulad ng amo nyong si Sara Tocmol Duterte, takbuhin, tumakbo sa Supreme Court. Di po ba? O ito si Martin Romualdez, ano yung mga sabi niya? Harapin ko lahat yan. Hindi siya natatakot. O, pero yung isa, takot na takot. Bakit? Kasi hindi ako sanay sa kulungan. Wala akong doon. O, hindi ko na makita si Lopez. O, di ba? Magwawala. Kasi spoiled brat, tapang-tapangan. Pero, duwag naman talaga. Oo. O, antayin natin. Ha? Dapat nga yan, transparency. I-live nyo yan. Ha? Yung pag-iimbestiga kay Martin. Pero kay Ko, malabo nang umuwi ng Pilipinas yan. No? Baka antay na lang natin ulit mamuti ang uwak. Oo. O kayo po, ano po yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.